Alam niyo po, bawat linggo tayo ay pinapalakas ng Panginoon. Kaya nga, tama po yung sinabi ng salita ng Diyos, mapalad ang mga tao na sa kanyang tahanan ay nananatili. No, sapagkat sa tahanan ng Panginoon, doon natin madidinig yung tinig ng Panginoon. Sa totoo lang po, marami tayong mga pangangailangan sa buhay na ito. Paglabas po natin ng church, doon natin makikita ang daming mga kahinaan, ang daming mga pagkukulang. Pero kapag tayo ay nagsisimba, unti-unti pinupuno tayo ng Panginoon. Amen? So praise God, salamat. Kaya ang makapagsimba, makapunta sa tahanan ng Panginoon, sa totoo lang po ay isang matinding biyaya. Tulad po ngayon, pinag-aaralan po natin is about yung getting past your fear. Okay? Ngayon po ay pag-uusapan natin, choose faith over fear. Choose faith over fear. Yung bang pipiliin natin, ang magtiwala kaysa sa takot. Maraming bagay na kinatatakutan ang tao, mga kapatid. At siguro, sa puntong ito, may kanya-kanya tayo na masasabi na kinatatakutan po natin. Pero hayaan po natin na magmula sa salita ng Diyos ay matuto tayong humarap sa mga bagay na nakakatakot at haharapin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya ng pagtitiwala. Okay? 1 Samuel chapter 17, 32 to 37. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth." Verse 34, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. But David said to Saul, "Your servant, when a lion or a bear came and carried up a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Dito po, makikita ho natin yung kwento last week about the story of Saul and Goliath. Pero, sino po naman sa atin dito nabasa o narinig ang istorya naman ni David at Goliath? Ayan, mas marami sa atin, dahil talagang yan yung pinaka-pamilyar. Yan yung pinaka-known po sa Bible sa buong mundo. Tiyak, pati po yung mga anak po natin, di ba, alam ang story po na ito. Very familiar ito sa marami, pero alam niyo po ba, kahit pamilyar, ang dami pa rin itinuturo ng kwentong ito na mga katotohanang prinsipyo tungkol sa pananampalataya. Iisang kwento, pero ang daming lesson patungkol sa pagtitiwala, tungkol sa Diyos at tungkol sa buhay. Mga aral po nagagabay sa atin upang harapin ang mga totoong issues and challenges na dumarating sa atin. Kasi po, yung mga issue na yan, lalo kapag very personal na, naku po, talagang kakabog ang dibdib. Mamumutla. Sino sa inyo pag natatakot namumutla? Di ba, may mga ganun tao na talagang di na mapakali, hindi mapakain. Yung iba naman, kain ng kain. Tanong yung katabi mo, saan ka doon, kapatid? Di ba? Di ba, Kaya napakahalaga, na yung mga aral na ito, yung mga mensahe ay atin pong matutunan. Ang narrative na ito ay matatagpuan po natin sa 1 Samuel, particularly doon po sa verse 17. Okay? Last Sunday, tinalakay natin ang isang kwento na dapat sana ay naganap. Isang kwento na dapat naganap, ngunit hindi naganap. Ano yung kwentong yon? Yung kwento ni na Saul at Goliath. Bakit hindi nangyari, mga kapatid? At nakita natin na si Saul talaga ang dapat lumaban kay Goliath. Nandyan pa kayo, mga kapatid?
'Di ba? Nasusundan dahil yan yung pinag-usapan natin last week. Ito sana yung moment, no, para kay Saul, ngunit hindi nangyari yon. Okay? Dahil sa takot. Na-miss niya ang isang kahangahang bagay na ginawa sana ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, dapat palaban tayo. Okay? So, kasi kapag pala tayo natakot na minsan may mga magagandang opportunity, ang namimiss po natin. Instead of conquering the giant by faith, he was paralyzed by fear. Imbis na hinarap niya ng may pananampalataya, na-paralyze siya, mga kapatid. At kung ikaw, no, ang nasa kalagayan ni Saul, hindi madali talaga, humanly speaking, yung magpasyang lumaban. Hindi po madali. Bakit? Abay, napakabigat po yung hamon na kinaharap niya. Napakalaki ng nakataya. At napakalakas ng kaaway. At saka napaka-imposible ng sitwasyon. Mas malaki ang problema. Subalit, hindi doon natapos ang kwento. Hindi po yung sobrang parang talunan na. Hindi doon natapos, mga kapatid. Mula kay Haring Saul, alam niyo po, nalipat ang istorya sa batang pastol na si David. Ang hindi nagawa ni Saul ay nagawa ni David. Ang hindi nagapi ni Saul, nagapi ni David. At sa pagpapatuloy ng ating mensahe ngayon, ito ang tanong na ating sasagutin. How can I be a David instead of Saul? How can I be a David instead of Saul? How to conquer and not be paralyzed by fear? Okay, paano ba ako hindi maidadapa nitong takot na ito? Now, tatlong simple, no, pero powerful na mga prinsipyo. Kaya tatlong, mga kapatid, ang iuuwi natin ngayon. Tatlong powerful na prinsipyo kung paano tayo magtatagumpay sa pamamagitan po ng pananampalataya. 3 principles to apply when we choose faith over fear. Number 1, rely on God's ability. Pangalawa, respond with God's artillery. At pangatlo, reflect God's glory. Now, isa-isahin po natin. Number 1, rely on God's ability. Everybody say ability. Okay? Yung abilidad. Kapag meron tayong gustong gawin, kapag meron tayong hamon na nakita, ang una nating tanong sa sarili, kaya ko ba ito? Pero dito ang gustong ituro sa atin, kapag may mga hamon at mga problemang dumarating, ang lagi nating sasabihin, kaya ito ng Diyos. Come on, pwede ba nating sabihin, kaya ito ng Diyos? Choosing faith is deciding to depend. Mga kapatid, tingnan niyo po, choosing faith is deciding to depend on God's strength and power. Fear enters when you perceive that your problem is way greater and stronger than your own ability. No, kapag pala, mga kapatid, nakita natin ang mga problema at sitwasyon ay mas malaki pa kaysa kakayanan natin, doon pumapasok ang fear. Okay? Doon pumapasok ang fear. Choose fear, kapag pinili natin yung takot, andiyan pa kayo, mga kapatid, amen? Okay? Kapag kapag pinili ang takot, choose fear, you won't see this reality. Okay? Choose faith, and you will develop the courage you need. What does relying on God mean? Ano bang ibig sabihin nung mag-rely tayo sa Diyos? Una, relying on God is removing, mga kapatid. Relying on God is removing your eyes from your weakness. Yun palang ibig sabihin ng pagsandig mo sa Panginoon. Tinitigilan nating tingnan yung ating kahinaan. Hindi nagpatalo si David sa discouragement. Tingnan nyo, no? Hindi siya nagpatalo. Una, hindi niya tinanggap ang pananaw
ng kanyang kuya tungkol sa kanya. Hindi niya po tinanggap yon. At matapos marinig ang pagdududa ng hari, sa halip na ma-discourage, siya pa ang nag-encourage dito. Tingnan niyo, no, sabi, no? Hindi po tayo dapat masiraan. Imagine yung kanyang kuya, no? Parang binuli siya. At sabi din nung hari, nako, bata ka pa. Pero alam niyo, sa kabila ng iyon, siya pa mismo ang nag-encourage. Sabi niya, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong ito. Ako po ang lalaban sa kanya. Now, alam niyo mga kapatid, dahil ayaw maniwala nung hari, nagpakita po ng pruweba. Okay? Ayon kay David, sabi niya, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama. Ako po yun. Kapag, alam niyo po, kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon at ng oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Okay? Kapag hinarap ako ng leon at ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Ibig sabihin, yung panga siguro, biglang ginagano, ano? Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po ang Pilisteyong ito. Sabi niya, katindi nung tapang niya, no? Isasama ko po ang mga ito, no? Sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat tingnan niyo, no? Ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. At alam niyo mga kapatid, pakinggan natin, no, yung sumunod na statement. Dito niya hinugot ang kanyang tapang at confidence. Anong sabi niya? Sabi niya, iniligtas ako ni Yahweh. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Amen. Sa buhay po natin, yung bang matutunan natin yung klase ng pananampalataya kapag may dumating na matinding bayarin ngayon. Kung noon nga, iniligtas ako sa matinding bayarin, ililigtas din ako ngayon ng Diyos sa matinding bayarin. Amen. Diba? Yung makita natin na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos at patuloy na umaalalay sa atin. Come on, pwede ba nating palakpakan natin ang ating Panginoon? Yung pong ganong uri ng pananampalataya, yung ganong uri ng confidence, hindi natin titingnan yung weaknesses natin. Ang titingnan natin, tapat ang Diyos. Okay? Kasi sa totoo lang, kung minsan alam niyo ho, kailangan talaga natin ng panloob na lakas ng loob. No? Dalawang inulit yung loob, no? Loob, di ba? Sa totoo lang po, yung lakas ng loob, kailangan nasa loob. Yung lakas ng loob. Anong ibig sabihin? Yun yung pananampalataya. Okay? Yung bang, andyan ang matinding problema, pero dahil ang lakas ng loob mo, parang solved na ang problema. Hindi ka na high blood din. Hello? Hindi ka na maninipa ng pusa. Ano ba na pusang to? Diba? Bakit? Kasi meron ka ng lakas ng loob sa loob. Ang tawag doon ay pananampalataya sa Diyos. Amen, mga kapatid? Okay? Kaya, kapag nagtitiwala tayo, mga kapatid, no, sa abilidad ng Diyos, hindi mo kailangang magduda dahil sa kahinaan mo. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi rin natin basta, sabi nga, no, mamaliitin ang mga kahinaan po natin. Lahat naman ay may kahinaan. At kung tutuusin, mga kapatid, yung pag sinabing kahinaan, hindi po basta simple-simple yan. Minsan ang kahinaan, inaalipin tayo. Minsan ang kahinaan, alam nyo, tinatanggalan tayo ng dangal. Minsan ang kahinaan, mga kapatid, winawasak talaga puso po natin. Pero alam nyo ang matindi, yung kahinaan na yan, hindi yan ang ating titingnan. Ang titingnan natin, yung kakayanan ng Diyos. At kapag patuloy natin tinitingnan ng kakayanan ng Diyos, patuloy na tumatama ang lugar ng kahinaan. Unti-unti siyang nababago dahil ang lumalakas yung pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Kaya ganito ang sabi ni Lord, no, sa mga nananalig sa Kanya. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9, ang sabi dyan, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Okay? Alam niyo po, merong illustration, isang loaded shipping container ay tumitimbang ng hanggang 30 tons. Ayan po, napakabigat po mga kapatid.
Ang tanong, paano kaya naisasalansan? Tingnan nyo, no, kay bibigat ng mga container. Di ba, pag nasa kalsada po tayo, yung mga container ba na yan, kay lalaki? No, alam nyo, pag ako nasa kalsada, ayokong dumikit ho dyan. Ini-imagine ko malalaglag sa akin, hindi ko masasalo yun. Di ba? Kasi napakalaki. So imagine, no, napakabigat nito, no? Paano kaya sinasalansan ang mga shipping container mula sa trailer truck patungo sa shipping yard doon sa pier? At paano na ililipat ang mga shipping container na ito sa barko mula sa shipping yard sa pier? Alam nyo ang sagot, mga kapatid? Sa pamamagitan ng crane. Okay? Ayan po yung parang mga pambuhat, okay? Kapag, no, tinan nyo, no, kapag sinabi ng bisor sa operator, o sige, ilipat ang mga container sa barko. Alam nyo po, confident na sasagot yung operator. Sasabihin niya, yes sir. At magagawa niya ito. Bakit? Sapagkat buo ang tiwala niya sa crane as long as alam niya kung paano i-operate ito. Okay? Hindi siya naku sir, kay laki-laki niyan. Naku sir, tulungan mo naman ako. Yung ibang kasama ko walang ginagawa. Di ba? Hindi siya, confident siya. Bakit? Kasi alam niya, tiwala siya doon sa crane. Dahil dito, hindi na mahalaga sa kanya. No, doon sa operator, hindi mahalaga sa kanya kung may hika pa siya. Hindi mahalaga kung may frozen shoulder siya. Okay? Hindi ito makakaapekto sa lakas ng crane. Andyan ba kayo, mga kapatid? Okay? So, ganoon din dapat ang paraan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Okay? Hindi kailangang i-deny ang iyong kahinaan. Hindi mo naman kailangang itanggi eh. Lahat naman meron eh. Huwag lang magpipintasan, huwag lang magduduruan. No? Ang totoo, ang kailangan lang natin talaga, bawat isa kanya-kanyang kapit kay Lord. Kaya kung meron man tayong kapatid, at may kaya nasabihin mo, naku, kapit ka kay Lord, tumingin ka kay Lord. Okay? Hindi kailangang i-deny ang iyong kahinaan. Sapagkat sa usapin ng tagumpay, hindi ang abilidad mong lumaban ang mahalaga, kundi ang abilidad mong magtiwala. Okay? So, una, mga kapatid, relying on God is removing your eyes from your weakness. Pangalawa, relying on God is focusing. Focusing on His faithfulness. Focus tayo doon na sa katapatan ni Lord. Isang katotohanan hindi mo maipagkakaila-kailanman, alam niyo po, God has been faithful to you in the past. Naging tapat ang Panginoon. Okay? Kaya kung meron mang napakabigat na problema ngayon, di ba? Kaya may dala-dala ka, kaya ka nandito, sobrang bigat, kaya inilalapit mo sa Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, God has been faithful to you in the past. Sa 1 Samuel 17, alam nyo, ipinaalala ni David kay Saul na bago pa man ang laban kay Goliath, dinala na siya ng Diyos sa maraming tagumpay. Ibig sabihin, itong isang laban na ito, naku po, ang dami ng laban na sinamahan ako ni Lord at nagtagumpay ako. Ibig sabihin, nakarely si David sa katapatan ng Diyos. Na kahit sa panahon to, kung sino man niya, malaki, maliit, ala akong pakialam, ang alam ko, tapat ang Lord, nakapangyarihan, at magtatagumpay ako kay Goliath. Doon nakarely na alam niya na tapat ang Panginoon, mga kapatid. Hindi niya kayang talunin ang leon at oso sa sariling lakas. Ngunit, ginawa iyon ng Diyos para sa kanya. At malinaw iyon kay David. Kaya ang confidence in David ay nakabatay sa history ng faithfulness ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kapag may matinding kalungkutan, hindi naman natin sinasabi, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nakakaiyak, ba't ako di iiyak? Di ba? Kung hayaan lang natin umiyak. Pero tulungan lang natin siyang maalala na ang Diyos ay naging tapat pa rin nung nakaraan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Di ba? Meron ba sa inyo dito, sumakay kayo ng baby bus, nakaladkad kayo hanggang dito, magmula sa inyo, di ba? Hindi niya alam, o kahit niya, wala, di ba? Ibig sabihin, lagi pang, mga kapatid, ang point, laging tapat ang Panginoon sa atin sa mga nakaraan. Okay? Maayos, maganda, o may mga pinagdadaanan man, pero pambihira. Ilang matitinding pagsubok na pinagdaanan ngayon, katabi mo ngayon. Pwede ba nating palakpakan ng bawat isa?
Okay? Kailangan lumutang, mga kapatid, ano ho, na kaya tayo naririto, kaya tayo buhay, kaya mo narating yan, kaya nakapagtapos ang anak mo, kaya ka nakapagpapatapos ng iyong anak, o kaya ka nandyan ngayon, ang dami mong nilabanan, sinamahan ka ng Panginoon. Okay? So, rely on God's faithfulness, mga kapatid. Kaya ano ang lesson dito? Ang pananalig na hindi matitinag ng higante ay ang pananalig na nakaangkla sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos noon. Doon nakaangkla, mga kapatid, yung pananampalataya ni David. Ganito rin pinalakas ni Moises ang loob ng mga Israelita bago angkinin ang Promised Land. Tingnan niyo po, Deuteronomy 7:17 to 18. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Psalms 105 and verse 5. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Alam niyo, mga kapatid, gusto pala ng Diyos na pinagbubulay-bulayan po natin ang kanyang kabutihan. Yung bang kapag may matindi kang problema, napaka-imposibleng masolusyonan. Tapos minsan wala kang maisip na, ilan sa inyo dito nararanasan minsan na may mental block? Di ba may gano'n ano? Yung bang, eto ka, may matinding problema ka. Gusto mong isipin yung naging katapatan ng Lord, wala kang maisip. Balikan natin ang Word of God, ang Bible. Doon natin makikita, no, lahat ng mga dumaan sa Panginoon, pinagaling niya. Yung mga bulag, nakalakad. Nakakita, di ba? Ibig sabihin, alam niyo, minsan po, nagbibigay comfort sa akin yung mga ganong bagay na yung bulag nga, nakakita, yung lumpo, nakalakad. Alam niyo, hindi lang sa kwento Isa siyang katotohanan dahil ang Bible ay salita ng Diyos at ang gusto niyang sabihin sa atin, kung nagawa ito ng Diyos noon, kaya niyang gawin yan sa'yo ngayon. Diba? Yung maging source ng strength natin, yung ginawa ng Panginoon at ang Biblia ay naglalaman ng matitinding gawa ng ating Panginoon. Okay? Kaya napakahalaga, ang application natin, focus on His faithful deeds in the past. Focus on His faithful deeds in the past. Kaya alam niyo po, napakahalaga din ng, sabi nga, nagpapatotoo po tayo, di ba? Ang pinapatotoo ko minsan, hindi lang po yung magandang nangyari ngayon, kundi yung mga nangyari noon at ano yung napanghawakan mong salita ng Diyos. Ano yung nangyari? Sino yung mga ginamit din ng Panginoon? Then makikita natin that in that process, God is faithful. Kung noong halos imposible ang kalagayan mo, ipaparanas niya sa iyo, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos at babaguhin ang sitwasyon. Alam niyo, sa buhay din ng ating pastor, ang kanyang patotoo, napaka-imposible nung kalagayan niya, mga kapatid. Ipinaranas sa kanya pero sa kabila ng lahat ng imposibleng yon, ipinaranas ng Diyos ang katapatan sa kanya at binago ang kanyang sitwasyon. Kaya ganun din naman sa ating buhay, mga kapatid. Kung titingnan po natin yung kalagayan natin sa pamilya, sa buhay, yung bahay, di ba? Kung titingnan natin ang dami na palang ginawa ng Panginoon. I remember po doon sa May Kawayan, nung kami maliliit pa, kapag umuulan, yung sako talaga ilalagay namin doon. Okay, yung mga nakikinood po ako ng TV sa kapitbahay. Pero nung minsan nauwi ng Bulacan, then yung titingnan mo yung bahay, yung paligid, yung mga kapatid ko, and then yung mga pamangkin, sabi ko, God, grabe, no? Ibig sabihin, parang napaka-imposible, mga kapatid, pero along the way, God is faithful talaga. God is faithful talaga. Siguro, sa atin din, masasabi din natin, there are times na gusto mo nang sumuko sa iyong pag-aaral, di ba? Na dati, yung mga damit na ganyan sana meron din akong ganyan ngayon. Pero ngayon, suot-suot mo na. Hello? Di ba may mga ganyang bagay, mga kapatid? Kaya kung tayo man ay may dumadaan at hindi pa yung inaakala nating maganda, salungat pa doon sa totoong nangyayari ngayon, rely on God's faithfulness. Okay? Hindi pa tapos ang buhay. Huwag nating tuldukan ng Panginoon na yung sitwasyon ngayon, yun na yun. Hindi, mga kapatid, tapat ang Panginoon.
Kaya unang prinsipyo upang magtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, rely on God's ability. Okay? Pangalawa, respond with God's artillery. Mahalaga po ang role ng sandata. Okay? Armas. Mahalaga ang role ng sandata sa anumang laban. Lahat po ng labanan ay nangangailangan ng sandata. At iba-iba ang sandata, mga kapatid depende sa uri po ng laban. Halimbawa, yung mga bakbakan, gera, sa mga sports, o kaya mga debate, no? Iba-iba po yung sandatang kailangan sa bawat larangan. At kapag lamang ka sa sandata, kapag kumpleto ka, di ba, no? Mas malaki, mas advanced, mas malakas, mas lethal, lamang ka sa kalaban. Pero alam niyo ba, mga kapatid, sa usapin po ng pananampalataya, ibang klase ang sandatang ipinapagamit ng Diyos. Okay? Ngunit sa usaping ng pananampalataya, ibang klase ang sandatang ipinagagamit ng Diyos. Now, tingnan natin to mga kapatid, no? Weapon comparison. Tingnan natin to Yung weapon ni Goliath at ni David. Unahin natin si Goliath. Si Goliath, na isang bihasang mandirigma at merong taas na 9 feet, 9 inches. Okay? At malaki ang kanyang body build. Naka full battle gear. Okay? Kompleto siya mga kapatid, no? From head to toe. Complete with offense and defensive weapon. Yung armor lamang niya ay may bigat na halos 60 kilos. No, grabe, no? 60, parang mabigat pa sa isang kabang bigas. 50 ang bigas, di ba, no? Yung matulis na bakal sa dulo ng kanyang sibat ay may bigat na 7 kilo. Mas malaki at mabigat kaysa karaniwang sibat. Bukod pa ito sa espada sa kanyang baywang, na malamang mas malaki at mahaba rin sa karaniwan. At may armor bearer pa siyang kasama. May assistant pa, no? Kaya laki-laki na may assistant pa. Samantalang ito namang si David, tingnan natin, Si David naman, na isang pastol na kabataan, nakasuot ng shepherd's garment lamang. Okay? Walang anumang defensive, walang anumang defensive gear sa katawan. Ang sandata niya ay tirador, no? Grabe, no? Ang sandata niya, tirador, na ang bala ay ang batong pinupulot lamang kung saan siya naroon. Kaya, walang special sa kanya. Anong ibig sabihin? No match. Wala, talagang hindi angkop, okay? Kung ito ay sabong ng 2 manok, nako, walang pupusta kay David. Ano ba tawag doon sa sabong yung pag, yung isang manok, ano yan? Dehado ba yun? Dehado? Talagang walang pupusta. No, walang pupusta mga kapatid. Kung ito ay boxing o wrestling, mismatch. Mismatch sila mga kapatid. Kahit sa ang anggulo, naku po, walang ipapanalo si David. Yang katabi mo, pwede pang manalo. Tinan mo yan. Okay? Tinan nyo, grabe naman itong kay David. Now, tinan nyo sa puntong ito, hindi pa rin nauunawaan ni Saul na ito ay hindi isang basta physical battle lamang. Hindi naintindihan ni Saul na hindi ito physical battle. Ito ay spiritual battle. Hindi niya na-gets na ang pinagmumulan ng tapang ni David ay ang kanyang pananalig sa Diyos. No, hindi naintindihan yun ni Saul, kaya talagang parang ayaw niyang maniwala. Kaya, anong ginawa? Tingnan nyo, sinubukan ni Haring Saul na ipasuot sa kanya ang kanyang armor. Bilang respeto, sinubukan naman ni David. Sa palagay nyo, ano itsura? Ano kaya itsura nun? Diba? Ngunit, ay grabe, talagang hindi akma sa kanya. At hindi siya komportable dito. Kaya, anong ginawa? Ipinasya niyang huwag nang gamitin ang kasuotang pandigma. Dala ang kanyang shepherd's staff at tirador, pumulot siya ng bato at humakbang sa direksyon patungo kay Goliath.
Anong application na makikita natin? Mga kapatid, isang malaking dahilan kung bakit tayo pinanghihinaan ng loob sa harap ng malalaking hamon ay ang pananaw natin na wala o kulang ang ating sandata. Kaya bigla tayong natatakot no? Dahil yun ang nakikita natin, yung wala o kulang. Pero ang mga kapatid, hindi ito totoo. Ang totoo, may full access tayo sa army ng Diyos. Okay? Available sa atin ang artillery ng Diyos na marahil mahina sa paningin ng tao, pero super powerful ito sa mga may pananalig. 2 Corinthians chapter 10, 3-4. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. For though we live in the world, the weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. They have divine power to demolish strongholds. Merong divine power. Sabihin nga natin, divine power. Now, when we intercede, when we pray in tongues, when we pray, mga kapatid, when we cry out to God, may nangyayari. Na kapag inaamin natin ang totoong sitwasyon natin sa Diyos, may nangyayari. Kaya lang, pag ang pinagamit natin, puro isip, doon tayo lalong nai-stress. Kaya kapag may laban, mga kapatid, no, alam niyo po, ang totoo, merong unseen spiritual reality. Hindi nakikita, pero totoo, mga kapatid. Goliath's confidence comes from his expertise. Alam niyo po ba, yung lakas ng loob ni Goliath, kasi nga naman, galing dun sa pagiging expert niya. At ano pa, yung kanyang kagamitan, at saka po yung kanyang karanasan. Pero alam niyo po, David's confidence is built on God's presence. Alam niya kasama niya ang Diyos. David's confidence is built on God's power. David's confidence is built on God's faithfulness and God's name. Goliath's weapon were his sword and spear, but David's weapon was not the sling. It was his faith. Everybody say faith. Yung pananampalataya niya. Goliath trusted his armor, but David trusted his God. In military terms, David looked unprepared, but in spiritual terms, Goliath was the one unarmed. Ang panalangin, ang pag-claim ng pangako ng Diyos, ang pananatili sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa Diyos, at ang pananalig sa Kanyang kayang gawin, yan ang ating weapon. Yan ang ating weapon. Ito ang weapon na minsan ay hindi ito naiintindihan ng mundo. Minsan hindi ito naiintindihan, mga kapatid. Kahit nga tayo, di ba? Kahit mga kaibigan natin, no? Hindi ito naiintindihan. Hindi naiintindihan si David ng kanyang mismong kapatid. Hindi siya naiintindihan. Dahil dito, diretsahan po siyang diniscourage. Hindi naiintindihan ni Saul si David. Dahil dito, nagduda po siya. Pero tandaan natin palagi, mga kapatid, sa tuwing pinipili mo ang manalig sa Diyos kaysa matakot, naiintindihan ito ng Diyos. Sa tuwing pinipili mong manalig sa Diyos kaysa matakot, naiintindihan ito ng Diyos. At iyon ang mahalaga. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. 1 Samuel 17:45. Tingnan niyo po ang sabi dito. David said to the Philistine, ito ang sinabi niya, "You come against me with sword and spear and javelin. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel." Ang tanong, mga kapatid, paano gamitin ng tama ang sandata ng Diyos? Paano gamitin? Una, sa lahat, alalahanin mo kung sino ang tunay na lumalaban. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa atin, mga kapatid.
This is the source of David's confidence. Doon galing yung lakas ng loob. He knows the battle is the Lord's. One stone in the hand of faith is worth more than all the armor of unbelief. Hindi lang si David ang nagpatunay na powerful ang mga sandatang galing sa Diyos. Ganun din, tinan nyo, no, si Moises, upang magapi ang hukbo ng Ehipto, alam nyo ang ginamit? Tungkod. Di ba, no? Tungkod. Ang weapon ni Gideon laban sa Midianite, torotot. Okay? Torotot, sulo, at banga. Ang weapon ni Josue para pabagsakin ang pader ng Jericho, ano ang kanilang weapon? Marcha. Left, left, right, left. Grabe, di ba mga kapatid? At sigaw. Anong application? Ano man ang pinagdadaanan mo, huwag matakot, huwag ma-discourage. Why? Because the battle is not yours. Sabi mo sa katabi mo, the battle is not yours. Okay? The battle is not yours. It's God's. Choose faith over fear and respond using God's weapon. Number 3, reflect God's glory. Reflect, mga kapatid. Let your faith practically reveal your real identity as believer. Let your faith practically reveal your real identity as a believer. Alam niyo po, sa simula po ng istorya, criticism at doubt ang sumalubong kay David. Mula sa kanya mismong kapatid hanggang dun sa hari na nagduda sa kanya, at lalo na siyempre no, kay Goliath. Ngunit, progressive unti-unti tinan nyo, nagkaroon ng shift sa pananaw ng mga tao sa paligid niya. Una, naging interesado si Haring Saul sa batang ito na buong tapang na nag-volunteer upang harapin ang higanteng kaaway. Then anong sumunod? Noong makitang desidido talaga si David laban kay Goliath, tinanong niya si Abner kung kaninong anak si David at alamin ang background at kakayanan niya. Pangatlo, nang magapi na ni David si Goliath, si Saul mismo ang nagpatawag at personal na nagtanong kay David upang kilalanin siya. Marahil may pangako kasi siyang reward. Tatanggap ito ng malaking kayamanan, libre sa buwis, ang kanyang buong sambahayan, at higit sa lahat, ito ay magiging kanyang manugang. Pero, mga kapatid, para sa akin, may mas malalim pa rito. Alam niyo po, na-attract ang hari sa lalim ng kaugnayan ni David sa Diyos. Na-attract ang hari sa lalim ng kaugnayan ni David sa Diyos, na lumutang matapos niyang masolve ang malaking problema ng bansa. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Faith reveals identity. Faith reveals identity. Alam niyo po, ang pagiging matatag sa pananampalataya ay nagpapakita kung sino ka sa harap ng iba. Hello? Tingnan niyo po. Di ba kapag may mga problema, mga pagsubok, tapos, pag hinarap natin siya ng hindi tama, minsan may magsasabi sa atin, Kristiyano yan. Hello, andyan pa kayo? Pero alam niyo po, kapag yung tindi ng pagsubok, alam ng kahit sino ang bigat. Pero ang ginawa natin, kaya ito ng Panginoon. Iniisip nila, may toyo na yata ito Di ba? Pero pag nakitang nagtagumpay at mas tumindi pa, ma-attract sila Andiyan pa kayo, mga kapatid? Faith reveals identity. Kapag pinili mong ipamuhay ang iyong pananalig, ito ang magiging dahilan upang mapansin ka kahit ng mga taong may impluwensya sa lipunan. Kapag na-translate mo ang faith sa practical na paraan, halimbawa, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, pagiging mamamayan, makikita ng iba ang reflective glory ng Diyos sa iyong buhay. At ang iyong identity bilang Christian, tayo bilang Christian, ay nagiging magnet para sa iba, para mapansin ka,
hangaan ka at maging curious sila sa iyong pagkatao. At sa puntong ito, malaya mong maibabahagi ang gospel effectively. Okay? Kapag namuhay ka ng may integridad, katapatan, at nagre-reflect sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, gugustuhin ng iba na makilala kung sino ka, paano ka mag-isip, at ano ang pinagmumulan ng iyong lakas. Alam niyo ba, ganyan ang nangyari kay David. Ang kanyang faith-driven identity ay nagbigay ng karangalan sa Diyos. Ilan sa atin dito, anumang pagsubok at problema, kakapit tayo dahil gusto natin maparangalan ng Diyos. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, ang kanyang faith-driven identity ay naging susi. Kilalanin siya at maparangalan ng mismong hari. Kilalanin at ipagmalaki ng buong bayang bilang magiting na mandirigma. Kaya ang challenge, mga kapatid, palaging piliing mamuhay ayon sa pananampalataya. At ano ang laman ng ating pananampalataya, mga kapatid? Nandiyan ang Diyos, tapat ang Panginoon. Pangalawa, makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Okay? Huwag itong ikahiya sapagkat kahit maliit ka lang sa paningin ng iba, pananampalataya mo ang mag-i-inspire sa kanila. Kapag malinaw ang iyong pagkakakilanlan sa Diyos, mapupukaw mo ang interes ng iba. Let your faith reflect as character over circumstance in your practical living. Hindi mahalaga ang laki ng hamon. Mga kapatid, hindi mahalaga kung gaano kalaki yung hamon ng iyong edad o ang iyong kalagayan. Kung ang iyong pagkatao ay nakaugat. Tingnan niyo po yung pagkatao natin nakaugat sa pananalig sa Diyos, makikilala ka sa tamang paraan. Ask yourself this question. Tanong po natin sa sarili natin. Nakikita ba ng mga tao sa paligid ko ang Diyos sa aking pagkatao at sa aking mga pagdedesisyon? O natatakot akong ipakita ang aking pananampalataya sa harap ng hamon? Mga kapatid, remember this. David's faith didn't just win battles. It revealed who he truly was, a man after God's own heart. Kapag ipinapakita mo ang iyong identity sa pamamagitan ng pananampalataya at magkakaroon sila ng awareness sa Diyos, kapag pinili mong maging lifestyle ang maging bold, yung bold, okay, ang iyong identity sa Diyos, makikita ng iba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At ang iyong faith ay magiging paanyaya para sa iba na makilala si Lord. Sa totoo lang, mga kapatid, alam niyo po, sa pagharap natin sa buhay, bayarin man, kalusugan, conflict with other people, di ba? O ano man, gaano man katindi o kabigat, mga kapatid, na sa negosyo man, alam niyo po, kapag dinala natin ito sa paraan ng Diyos ng pananampalataya, hindi tayo aware, yung palang paraan natin ng paglaban, nag-i-invite na ng mga tao papalapit sa Diyos. Kasi nakikita nila tayo, mga kapatid. Hindi naman sinasabing pakyut tayo, hindi naman magpakyut, kasi may nakatingin, hindi po ganon. Naturally, ipamuhay natin ang magtiwala sa Diyos. Hindi madali, pero mas may panalo tayo doon. Amen ba, mga kapatid? Okay, pwede ho ba tayong tumayong lahat? Alam niyo, the story of Saul and Goliath is a story of fear. Yung Saul and Goliath, story of fear yun. While the story of David at Goliath is story of faith. Saul was paralyzed by fear, but David was energized by faith. Nawa, mga kapatid, makita mo ang sarili mo kay David. Okay? Alam niya, ang laki. Pero alam niyo, dinisregard niya. Sabi niya, ang tindi ng aking Diyos. Pangalawa, ay tapat ang Diyos ko na matindi. Hindi niya ako pababayaan.
Si David ay personal example ng faith sa Diyos, kung saan hinihikayat tayo na sundan ang kanyang halimbawa. Hindi mo kailangang matakot sa kaaway. Ang kailangan mo lang ay piliing manalig ng buong puso. Rely on God's ability. Respond with God's artillery. And reflect God's glory. Mga kapatid, andyan po kayo. Amen. Every time you are faced with battle, this is what the Lord says to you. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the battle is not yours. The battle is not yours. Pagod na pagod ka na ba? The battle is not yours. Start trusting God. The battle is not yours but God's. No power and strength of the enemy can surpass God's ability. No weapon is formed against you shall prosper against God's artillery. Every battle you face is intended to result in giving God the highest glory. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Come on, let's worship God. Come on, open your mouth. Hallelujah. Mahirap Yes, walang mahirap sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, just trust God. Walang mahirap. Yes, declare your faith. I-declare mo na ikaw ay mananalig sa Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Okay man ang lahat, maganda man ang lahat. Pero sabi mo, God, I will still trust you. Walang mahirap. Kapag dumating ang problema, magtitiwala akong walang mahirap sa iyo. Walang mahirap. Yes, come on, declare. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, i-declare mo, walang mahirap sa Diyos. Kung napaka-imposible, declare, walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Panginoon. Yes, hallelujah. Na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Walang imposible. Come on, declare, 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 declare. Hayaan mo yung pananampalataya mo lumutang sa oras na ito. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Tunay o Diyos na nais naming panaligan na walang imposible sa iyo. Subalit may mga bagay na sobrang bigat. May mga bagay na napaka-imposible. Mga bagay na parang hindi natatapos. Mga sakit, Lord, na parang hindi alam kung paano maaayos. Pero o Diyos, dinala mo kami sa lugar na ito. Magmula sa iyong salita, ipinaparating mo sa amin na ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. At ito ang nais naming yakapin ngayon, Panginoon. Ang pagtiwalaan ka na sa lahat ng mga sitwasyong ito, Panginoon, ikaw ang lumalaban para sa amin. Ikaw ang nakikipaglaban para sa amin. Mahirap man, Panginoong, isipin. Dahil kami ang nakakaramdam. Kami ang nagdadala ng bigat. Subalit mananampalataya kami that the battle is not ours. That walang imposible sa iyo, Panginoon. Magtitiwala kami sa iyo, God. Yes, come on, declare it. Walang imposible. Walang imposible. Yes, Jesus. Sa'yo. We declare healing, O God. Kung may mga sakit at karamdaman, we declare the blood of Jesus, O God. Walang imposible. Kung mga may problema sa pera, may problema sa negosyo, right now, come on, declare, lumalaban ang Diyos para sa iyo at magtatagumpay ka. Walang Hallelujah. imposible sa'yo. Oh Diyos, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Come on, once again, let's all declare, hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito sapagkat minsan pa muli
Binuhay niyo po ang lakas ng aming pananampalataya. Lord, we are now ready, Lord God, to embrace you, to trust you in everything, oh God. Dahil, Lord, yung pananampalataya ay nasa aming mga puso na yung inilagay at nakatitiyak kami na merong pananagumpay, anumang laban, Panginoon, anumang hamon ang dumating sa amin. Ito'y aming malalampasan at sa dulo, Panginoon, Ikaw ay mapaparangalan. We thank you, Lord. We give you glory and honor. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.